halimbawa, nag-evangelize ako. Kinausap ko po yung isang unbeliever, nag-share ako ng Word of God, sinare ko si Jesus, at nakita niya po na nag-share ako. And then nakita niya na Kristiyano pala to, galing, siguro mabait to. And one time, nagkita ulit kami, pero nakita niya ako na umiinom. Ano kaya magiging reaksyon ng tao? Di ba? Parang ito yung nag-share ng Word of God sa akin last day. Tapos ngayon, nakita ko nakikipag-inuman sa kanto. Di ba? Minsan, yung ipinapangaral natin, hindi tugma sa buhay natin. Yun yung problema. Papilan naman ang iniiwan. Kaya, di ba? Yun lang ay isa lamang halimbawa, pero malaki yung impact sa atin bilang mga Kristiyano. Kasi yung ipinapangaral dapat natin, yun ay tugma sa buhay natin. You walk the talk. Nakikita sa tao. Yes, di ba? Kasi taliwas yung iba eh. Maraming ganun vlogger. Kahit Kristiyano na ganun pa din. Yes. Matagal na sa church, simula nung pinanganak sa Christian family, diba? Musician, sila yung nagpapaayos ng church, pero pagdating sa buhay, doon na nagkakaproblema. Hindi tugma. Supply, kumbaga yung word na supply. Buhay nila. Isa yun sa mga lesson na natutunan ko sa evangelism, sa ano po namin sa seminary, kung saan mahalaga ang buhay. Lalo na po, lalo na yung mga taong hindi lumaki sa Christian family, katulad ko. For example, yung sarili ko na no. Dahil kilala ko ng magulang ko, simula nung lumaki ako, kasi lumaki po ako sa hindi Kristiyano pamilya. Naging Kristiyano po ako way back 17 years old na po ako noon. And then, alam po ng magulang ko kung ano yung kinalakihang buhay ko. At hindi po ako lumaki sa buhay na kung saan may maayos na disiplina, may pamilyang maayos. Lumaki po ako sa pamilyang puro mura ang naririnig araw-araw. Puro pag-aaway tungkol sa pera, puro pag-aaway tungkol sa iba't ibang bagay. At yun yung na-absorb ko bilang bata yung time na yun. And then yung lumaki ako, naging rebelde ako, naging pasadulero akong kabataan. Kaya alam ng magulang ko kung gaano ako kasuway bilang anak nila. And then, one time nung naging Kristiyano na ako, nawala ako sa bahay, sa church na ako nag-i-stay. Pinaaral ako ng senior pastor ko dati, which is, wala na siya ngayon. Patay na. Pinaaral niya ako ng senior high, nawala ako sa bahay, hindi ako nakauwi. And after 2 years, mahigit, umuwi ako sa bahay. Nakita nila, nagbago na ako. Nakita nila, nagbago na ako na parang nag-bless na ako sa kanila. And then, may dala na akong pasalubong. Yun yung bagay na hindi ko ginagawa dati. Nung hindi pa ako Kristiyano. So nakita yun ng pamilya ko sa akin. Ito kasi ang pinaka magandang gawin natin din bilang Kristiyano. Sa pag-i-evangelize, hindi lang pagalingan magsalita. Hindi lang intellectual persuasion. Minsan, yung kilos natin, doon nagko-convert yung mga taong nakatingin lang sa atin. Halimbawa din yung kwento sa amin ni Prof. Jerwin. Si Prof. Jerwin Castillo, yung minister ng Liga Church of Christ. Meron daw pong isang pinakamatalinong tao na hindi niya na-evangelize. Ito po ay isa siyang principal ng school. Kasama daw niyo po yun sa trabaho. Si Prof. Jerwin. Kung saan si Prof. Jerwin, nagtuturo din po siya sa school na yun that time. And then ito daw tao na to, hindi niya magawan ma-share ng Word of God kasi nga matalino eh. Mahirap mag-share ng Word of God sa mga matatalinong tao, lalo na pagdating sa science, physics, mga ganyan. Siyempre, malawak yung isip nila. So mahirap silang i-share ng mga ganitong word, lalo na yung Bible, hindi sila naniniwala. So, si Prof. Jerry nagkaroon ng doubt na mag-share ng gospel. Lalo na pastor siya eh. Siyempre, accountable siya doon. Na dapat share niya ng Word of God yung kasama niyang alam niyang walang Kristo sa puso. And then that time, nung nagkahiwalay na daw sila ng trabaho, nalipat na siya ng destino
which is binangonan na siya, and then hindi na niya nakita yung taong yun. Then, dumating daw yung time na yung tao na yun namatay daw. At nung nalaman ko ni Prof. Jerry nung namatay yun, nagkaroon siya ng parang nag-guilty siya na, Lord, Hindi niya nakakala. pagdating ng panahon, tatanungin mo ako na bakit hindi ko sinera ng tao yun. Yun yung dinadala niya sa ministry. And then that time, nung namatay daw yung friend niya na yun, chinat siya nung anak. Tinawagan siya nung anak. Sabi niya, Pastor, sabi ko ng tatay ko, pag namatay siya, kayo daw po yung mag-service sa kanya. Yung last lamay ng tao. Then pagdating daw po niya doon, nag-speak na siya, tumayo siya, humingi siya ng tawad sa mga anak, kasi yung mga anak Kristiyano, pero tatay nila hindi. Sabi niya, patawarin niyo po ako dahil nagkaroon ako ng doubt na hindi makapag-share ng word of God sa tatay niyo dahil matalino nga siya. Hindi ko kayang pantayan yung talino niya, kaya hindi ko nagawa. Pero may isang anak niya na tumayo. Pastor, wait lang po. Sabi naman ng anak, Pastor, nagpabaptize po yung tatay ko. Nagpabaptize po yung tatay ko, sabi niya. Sabi naman ni Pastor, bakit? Kasi nakita niya po yun sa buhay niya. Diba? Ganun kalaki ang impact ng buhay natin sa mga taong nakatingin na sa atin, na hindi natin alam pinagmamasdan nila tayo. At darating yung time na yung buhay natin is yun yung pala yung nangungusap sa kanila na ito pala yung buhay ng isang Kristiyano. Napakabuti, diba? Disiplinado, matulungin, mapagmahal. Diba? Yun yung isa sa mga experience ni Prof. Jerry, Pastor Jerry, na hindi niya makalimutan. Naakala niya, idadali na niya buong buhay, pero nagpabaptize pala kasi nakita ng tao na yun sa buhay ni Prof. Jerry yung ipinapangaral niya. Hindi lang siya basta tumatayo, nagpipreach, hindi lang siya magaling sa pagpipreach, hindi lang siya basta nangangaral, kundi nakita din ng tao na yung buhay pala, yung Diyos na pinapangaral ni Prof. Jerry ay buhay na totoo. That's the reality na dapat tayong mga Kristiyano, ganun tayo. Dapat yung salita ng Diyos na ipinapangaral natin sa iba nakikita sa atin. Hindi lang tayo nagpo-proclaim, hindi lang tayo nagpi-preach. Katulad ko, ayaw kong tumayo dito, ayaw kong mangaral sa inyo na mahalin nyo yung katabi nyo, yung kapwa nyo sa labas kung hindi ko yung ginagawa. Ganun dapat tayo. Kung ano yung pinapangaral natin, dapat nakikita sa buhay natin. Ito yung sinasabi ni James sa atin. Hindi lang tayo basta nakikinig, hindi lang tayo basta nangangaral, hindi dapat nakikinig tayo sa buhay. We are the doers of the word. You are treating the word like looking yourself intently in the mirror. Ito yung sinabi ni James kanina, kung saan, yun nga, nasa text na minsan ganun natin i-treat the word of God, titignan lang natin siya, tataliko na tayo. Dapat hindi tayo ganun. Last point na ginawa ko dito sa outline ng passage is perseverance in the word of truth. Sa last verse ng passage, which is the verse 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod ng kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya tulad ng nakikita lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ito, dapat tayo, perseverance in the word of truth. Dapat mamuhay tayo na kung saan nakikita sa buhay natin. Hindi lang tayo yung taong titingin sa salamin, and at the same time tataliko sa tayo. Ito ang bilang katotohanan na pinakita ng Panginoon. Sa number 3, the perfect law of liberty. Notice the definite article again.